Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kung magtatapos ang season ngayon na ganito ang standings, mabibigyan tayo ng matchup sa first round ng playoffs ng Los Angeles Clippers at Dallas Mavericks. Dalawang team nga ito na may kakayahan na umabot sa West Finals and even NBA Finals. Ganun pa man dahil sa napakalalim nga na Western Conference ngayon, ang isa sa kanila ay kailangan ng umuwi sa first round ng playoffs. At kung titingnan natin ang previous matchups nila, ay walang sagot nga ang Clippers kay Luka Doncic. Kahit nga si Kawhi Leonard ay wala dito magawa at nagtatala pa din talaga ito ng kakaibang mga stats kahit na siya ang tumatao dito. Ganun pa man ang Mavs nga ay wala din magawa kay Kawhi Leonard, lalo na ngayong wala si Dorian Finney-Smith na kanyang primary defender noon. Ngunit may mga new additions nga ang both teams tulad ni James Harden at Russell Westbrook sa Clippers at sila Kyrie Irving, Daniel Gafford, PJ Washington, Dante Exum, Lively at iba pa para sa Mavs. Sobrang interesting nga na magiging tapatan ng dalawang team na ito kung sakali dahil bagamat naukuha nga ng Clippers sa mga panalo noon laban sa Mavs, obvious nga na si Luka Doncic ang best player sa mga series na yon. Sadyang kinapos lang nga siya ng tulong noong mga oras na yon dahil sa injury ni Kristaps Porzingis noon at talagang loaded with talent ang lineup ng Clippers. Ngunit ngayon nga ay may Kyrie Irving na si Doncic. Bagamat lamang pa rin nga sa talent ng Clippers, at least ay mas may legit ng tulong ngayon si Luka. Sino ba sa palagay nyo magwawagi? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang Milwaukee Bucks. Ang team na ito ay may 4 ng magkakasunod na talo. 3 laban sa lottery teams at 1 laban sa New York Knicks kung saan binigyan sila ni Jalen Brunson ng 43 points and 8 assists. Ang Bucks ay isa lang din ang naipanalo sa kanilang last 7 games at may record na sila under Coach Doc Rivers na 15 wins and 17 losses. Sa ngayon nga ay may total record sila na 47 wins and 31 losses. Good enough para sa second seed ng East. Kung nasa West nga sila ay isang talo pa nila at nasa play-in tournament na sila mga kaibigan. Ganun pa man pag-usapan natin ngayon ang estado ng pwestuhan sa East. Kapag natalo pa ang Bucks at nanalo naman ang Knicks at Orlando Magic, most likely ay babagsak na ang Bucks sa number 4 seed. Kung matalo nga ang Bucks ng 3 beses at may panalo naman ng Magic, Knicks, Cavs at Pacers ang kanilang mga remaining games, ang Bucks ay babagsak na sa number 6 seed at hindi nga ito malabo sa katotohanan mga kaibigan. At least ang matalo ng Bucks ng 3 beses dahil ang next game nga nila ay laban sa number 1 seed Boston Celtics at may 2 game pa sila laban sa Orlando Magic na gusto pa ngang umangat sa standings. Ang last 4 games nga nila ay laban sa Celtics, Magic, OKC at Magic ulit. So good luck nga sa Bucks. Kapag natalo sila sa Magic, automatic na aangatan sila nito sa standings. Hindi na nga nakapagtataka kung bumagsak ang Bucks sa number 4 or number 5 seed by the end of the season. And again, possible pa nga ang number 6 seed kung sakaling na maging tabla ang record nila ng Pacers given na hawak nga ng Pacers ang advantage sa tiebreaker. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?